Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Edo Manzano sa hindi na magandang nangyayari sa ating bansa. Ang nagsasabi ng totoo ang iniimbestigahan, ang nagnanakaw ang prinoprotektahan. Ito ang mensaheng ibinahagi ng aktor na si Edo Manzano sa kanyang social media account sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa mga aligasyon ng katiwalian at mga isinasagawang investigasyon sa pamahalaan. Sa kanyang post, mababasa ito: sa Pilipinas, ang nagsasabi ng totoo ang iniimbestigahan, ang nagnanakaw ang prinoprotektahan. Mabigat. Ang payag ay ibinahagi habang nagpapatuloy ang mga pampublikong usapin kaugnay ng mga reklamo, investigasyon at aligasyon ng korupsyon laban sa ilang personalidad at opisyal ng pamahalaan. So agree ba kayo mga kaibigan sa pahayag na ito ni aktor Edo Manzano? Ako, sumasang-ayon ako. Tingnan nyo, kawawa, nakakulong si Senator Rodante Marcoleta at ex-Congressman Mike Defensor. Sila yung nanguna sa mga pahayag ng Brave 18 Marines. Talagang pinag-initan nila ng todo itong tandem ni Senator Marcoleta at ex-Congressman Defensor. At nakakawa. Ang hirap yung buhay nila ngayon na yung sino pa yung nagmalasakit sa ating bansa, sila ngayon ang nagdurusa. Okay? So, ngayon, isinusunod nila Senator Alan Peter Cayetano at ang mag-inang Legarda, Senator Legarda at Congressman Leandro Libeste. Samantala, ang mga, alam nyo na, Romualdez hanggang ngayon nasa preliminary, mas mauna pang makasuhan. Ito, opinion ko lang ito. Mas mauna pang makasuhan sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Legarda at Congressman Libeste kumpara itong kay Romualdez. Yan ang tingin ko. Meron pang payag ang ombudsman, yun daw Congressman Garjola. Sasampahan na rin daw ng kaso. To see is to believe. Basta grabing pagka-weaponize nitong ombudsman. Anong sabi ni Congressman Edgar Erese? Si Boyeng na-appoint as ombudsman para protektahan si Pangulong Marcos Jr. That's his opinion. Sumasang-ayon ba kayo na ang ombudsman is inilagay dyan para maprotektahan ang Pangulo? Meron pang isang nagsabi, si Attorney Edwin Lasierda, ang dating spokesperson ng Noynoy Aquino administration. Sabi niya, Boyeng Rimulya is an insurance of Marcos Jr. administration. Beyond 2028, pag wala na sa kapangyarihan ang Marcos, nandyan na si Boyeng Rimulya as their insurance. Ano yung insurance? Protection ba? So itong sinasabi ni Congressman Erese at Attorney Edwin Lacerda is parehas lang, same ano. And many agree sa mga nababasa kong post. But then may hangganan ang lahat. Malapit na po ang 2028. They will not stay in power forever. Kaya pag nakaupo si VP Sara, humanda na sila. Dalawa lang ang mangyayari sa kanila, either makulong or mag-exile, kagaya ng ginawa nila noon. So kaya pinipilit nila na tanggalin si VP Sara sa impeachment, through impeachment. Kasi natatakot sila talaga na maging presidente si VP Sara. Kaya lang, sa impeachment naman, sa tingin ko wala silang magagawa eh. It's just, itong trial na ito is a waste of time, resources. Yung pondo ng taong bayan na ginagastos dyan, 25 million per day. Nakailang days na? 11 or 12 days na ba?
i-times mo yan ng 25 million. Yun pa ang gastos natin. So, konting tiis na lang, ipagdasal po natin itong mga nakakulong, Senator Marcoleta and ex-Congressman Defensor. Agree ako yung sabi ni Senator Marcoleta, hindi ako ang nakakulong dito. Ang ikinulong nila ang taong bayan. Agree ako. Tayo po na mga bumoto kay Senator Marcoleta, tayo po ang nakakulong. Kailang may hangganan ng lahat. Dasal po ang kailangan. Pagdasal po natin itong mga lumalaban. Pati ang Brave 18 Marines at saka si Attorney Baligod, kaliwat kanan ang kaso nila at naglalabasan ng mga warrant of arrest. So, salamat sa mga nagpapadala ng tulong pala. Okay, yung mga gustong magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines, GCash number 0916 9000997. Mirna Sibog ang GCash name. Ulitin ko, 0916-9000997, Mirna Sibog. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Karon ni anak ko diri sa gipatindog sa balay sa ratabangan namo og gero. Sumuna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-aatupan karon. So mo na pod ni ang gero nga among gitabang. So makaatop na ni siya karon. O karon nakatop na gyud ang gitabangan sa yelo. Makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon. Sa nagtabang sa mountain. Salamat sad kay nakabalay na ko. Unang-una salamat yun sa Ginoo. Kay tabangan ko.